Ang ating aralin ay nasa Aklat ng Awit. Makikita natin dito na King David was singing that the all-knowing, ever-present God. Tandaan natin mga kapatid, Sister Maria and Sister Eliza at ang ating mga kapatid sa Scotland, tandaan natin mga kapatid, and itong lahat ng mga nakikinig sa salita ng Panginoon na ito, ikaw ay isang nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. God created you as a wonderful individual. You are made in the image of God. Ikaw ay ginawa ayon sa larawan at wangis ng Diyos. At ikaw ay karapat-dapat, God wants to know you. You are worth getting to know. Hindi mo dapat hayaan o hindi mo dapat sabihin sa sarili mo na ikaw ay pangit, ikaw ay bobo, ikaw ay tanga. No. You are a wonderful individual because you are created in the image and likeness of God. Tatandaan natin yan mga kapatid. Kaya minsan may mga pagkakataon na may mga tao na hindi nila gusto, hindi nila mahal ang kanilang mga sarili. Sometimes, we embrace an image ourselves dictated by our emotions and backed up by Satan's lies. Minsan, may mga pagkakataon na ang mga tao ay ang kanilang nakikita sa sarili nila ay yung mga base sa kanilang emosyon. Lagi nilang sinisisi ang kanilang mga sarili. And the devil wants you to look at yourself negatively. Kaya sinabi ni Jesus na the devil comes to steal, to kill, and to destroy. Kaya makikita natin mga kapatid, and I think Prophet Isaiah confirmed this. We all know, mga kapatid, that Lucifer is the lead singer or lead worshiper in the heavenlies. Lucifer, to be Prophet Isaiah, managed to identify and describe the face, the beauty, the glory, the goodness, the good looks of Lucifer. That's why, could it be that in the book of Genesis, when Satan, through a serpent, spoke to Adam and Eve, because when God created Adam, and also Eve eventually, they were beautiful. Because it was only when God created man, God said, let us create man according to our image, according to our likeness. When God created Lucifer, Prophet Isaiah did not say that Lucifer was created in the image and likeness of God. And could it be that the reason why Satan deceived, kaya niya niloko, kaya niya pinasok, sinira ang magandang larawan ng Diyos na ibinigay sa tao, naiinggit si Satanas, naiinggit si Lucifer, na ang tao ay ginawa sa larawan at wangis ng Diyos. And that was one of Satan's lies. Satan will tell you that you are not beautiful, you are ugly, na ikaw ay hindi matalino, na wala kang kilala, wala kang pinag-aralan, wala kang magagawa. These are all Satan's lies. These are the deception of Satan. And Satan wants to tell you that you cannot do anything because you are like this. And most of the time, it is dictated by our emotions.
Satan wants to continually distorts our true image. Amen mga kapatid. Pero tinuruan tayo ng Panginoon. Tinuruan tayo ng Panginoong Jesus in the book of John chapter 8 verse 32. Basahin natin ang John chapter 8 verse 32 mga kapatid. John chapter 8 verse 32. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you continue in my word, you really are my disciples." And in verse 32 in the book of John, chapter 8, "You will know the truth, and the truth will set you free." Ang katotohanan mga kapatid is that you are a wonderful being. And the Bible keeps saying that. King David sang a song that you are wonderfully and carefully made. Kaya walang anak ng Diyos na pangit. Walang anak ng Diyos na bobo. Walang anak ng Diyos na hindi magaling. Tayo ay ginawa sa larawan at wangis ng Panginoon. Kilalang kilala tayo ng Diyos. You have searched me and known me. When I sit down and when I stand up. You observe my travels and my rest. You are aware of all my ways. Ganun tayo kamahal ng Diyos mga kapatid. Sa gitna ng ating mga kakulangan, pagsalangsang, katigasan ng ulo, pero nandoon ang pagtingin, ang pagkilala, ang pagmamahal, ang pag-aruga ng Diyos sa atin. Hindi tayo binibitawan ng Diyos. Yung mga anak natin, ganun din tayo. Gusto natin, alam natin ang lahat. Pagbata pa yan, Sister Cecil, ang bata, pag baby ka pa lang, lagi mayat-maya, tinitingnan mo, baka may langaw, baka may lamok, baka umiiyak, baka kailangan ng dede, baka basa ang napis, whatever it is. Ganun tayo kamahal ng Diyos. You are an apple to the eyes of the Lord. Ikaw ay isang mansanas sa paningin ng Panginoon. Kaya dapat ang tingin mo sa sarili mo mga kapatid, ikaw ay maganda, ikaw ay magaling, ikaw ay matalino because you are created in the image and likeness of God. Amen mga kapatid? Ganun dapat ang tingin natin sa ating mga sarili. Hindi sa kayabangan, hindi sa kahambugan, ngunit sa kababaan, ang tingin natin sa ating mga sarili, tayo ay pinagpala at minahal ng Diyos. Amen mga kapatid? Ganun ang tingin ng mga Kristiyano sa kanilang mga sarili. Hindi mababa. Amen? Kasi ikaw ay anak ng kataas-taasan Diyos. You are a child of the Most High God. At yun ang gustong-gustong sirain ni Satanas. Sapagkat nung ginawa ng Diyos ang tao, ibinigay ng Panginoon ang kanyang larawan, ang kanyang kagandahan, ang kanyang karunungan sa bawat isa sa atin. So when Lucifer heard that, Lucifer had an idea to destroy the bad image. Sinira ni Satanas ang imahe ng tao sa paningin ng Diyos. Dahil sa kasalanan nagkaroon ng paghihiwalay ang Diyos sa tao. Kaya kahapon yung ating aral kahapon, yung the veil, yung ating pinag-aralan kahapon, kung sino pa nakakatanda mga kapatid, we have to remember the topic that we've had in the book of Isaiah 25. Yung itinuro ko sa inyo mga kapatid, yung kahalagahan ng veil. Yung veil na yun mga kapatid, when Jesus died, the veil was torn. Yung kurtina, yung talukbong na naghahati sa Holy of Holies and the outer courtyard of the tabernacle, nasira yun into two. Napunit. Napunit yung veil, napunit yung kurtina, napunit yung talukbong na naghihiwalay sa banal ng kabanal-banalan at sa pangkaraniwang lugar para sa mga tao. Because God moved out from that place and He said, I will never again dwell in that kind of temple made by human hands in the book of Acts chapter 17 verse 24. At sinabi ng Panginoon doon sa pagpunit ng veil na yon mga kapatid, na sinira na, winasak na ng Diyos ang mga religious system. Wala na yung mga sistema
Tapos na ang Panginoon sa mga templo. Bagamat we have a church. Pero ang sinasabi ko mga kapatid is that napakahalaga nung kamatayan ni Jesus sapagkat ibinalik ng Panginoong Jesus ang ganda, ang beauty. Inalis ng Panginoon, it is finished. Tinalo na ni Jesus ang kamatayan. Ibinalik ni Jesus sa atin mga kapatid ang pamamaraan, ang kakayahan, ang pagkakataon na makalapit sa Diyos without the veil. Matatandaan natin mga kapatid yung kurtina na yun, talukbong na yun mga kapatid, kung natatandaan yung sinabi ko kagabi sa ating Bible study, na only the high priest can enter to the most holy place through the veil. Ang reality mga kapatid, it was Jesus Christ who was the veil. Nung namatay si Jesus, kapatid na Cecil, si Jesus yun na namamagitan between the most holy place and the outer courtyard. Because Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Nobody gets to my Father without me. Kailangan dumaan ka sa veil. Kaya nung namatay ang Panginoong Jesus mga kapatid, the veil was symbolic of Jesus Christ Himself as the only way to God the Father. That was written in John chapter 14 verse 6. Kaya tayo mga kapatid ngayon, nung namatay ang Panginoong Hesus, ibinilik ng muli ng Diyos ang magandang larawan, ang magandang wangis sa iyo at sa akin. Kaya ngayon, mararanasan natin ang kagandahan ng buhay. Makikita na natin ngayon mga kapatid, hindi na dapat tayo magkaroon ng galit sa kapwa. Hindi na dapat tayo magkaroon ng galit sa ating sarili. We need to forgive others, and we need to forgive ourselves. We need to see the image, the beauty that God has embedded into us. And the challenge for us is this mga kapatid. May mga tao kasing nakatingin sa salamin at ang tingin nila sa sarili nila ay hindi sila maganda. Hindi nila mahal ang kanilang mga sarili. Pero ito ang hamon ko sa inyo mga kapatid. Are you willing to smash those mirrors? Kaya mo bang basagin yung salamin na iyon at makita mo and see and look instead at our true reflection based on the truth of God's Word? You have to see that in this mirror, you are seeing the image and likeness of God in you. Amen mga kapatid. You have to allow that idea, that word, that God loves me and He created me. He carefully and wonderfully created me. At lagi mong tatandaan mga kapatid, na para tayo mga baby ng Diyos, na hinahabol tayo ng Panginoon. God has pursued me, God has pursued you with His love. Hinahanap ka ng Panginoon, mga kapatid. Hinahanap tayo ng Diyos. Hinahabol tayo ng pagpapala ng Diyos. Hinahabol tayo ng pagmamahal ng Diyos. Amen mga kapatid, tanda mo Sister Cynthia yung ating awit, yung God's blessing is running after me. Hinahabol ka ng Panginoon. In Deuteronomy 28 verse 1. All these blessings will come and will overtake you. Ganon tayo kamahal ng Panginoon mga kapatid. Hinahabol ka ng pag-ibig ng Diyos because alam ng Panginoon, He thought that you are worth having a friendship with. Amen mga kapatid. Kaya pag binasa mo, Sister Queen Manalo, ang Genesis, every hapon, hinahanap ng Panginoon si Adan. Adan, nasan ka na? Nandito na ako. Hinahabol tayo ng Diyos. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. John 3:16 confirm this. Yung kanyang bugtong na anak na si Jesucristo mga kapatid na ating Panginoon, hindi niya hinayaang mabuhay na silang tatlo lang doon sa langit o silang dalawa lang doon sa langit. Amen mga kapatid.
Because we have the Trinity in the three Godheads. Ang sinabi ng Panginoon sa John 3:16, "For God so loved the world, God the Father so loved the world, that He gave His only God's Son, that whoever believes in Him will have an everlasting life." Hinabol tayo ng Diyos. Itinanim ng Panginoon. Isinugal ng Diyos ang kanyang nag-iisa at bugtong na anak, Sister Edna Ambi, upang makuha ka lang. Amen mga kapatid. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kaya tatandaan mo na hinahabol tayo ng Panginoon. Naghihintay ang Diyos na bumalik tayo sa Kanya. Kaya itong ginagawa ni Sister Maria at ng ating kapatid na Elias at mga taga Scotland, na mga butchers, mga kapatid, they are listening online. Mga kapatid, God is pursuing you with His love. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Because the Bible, our context says that. You are aware of all my ways. Alam ng Diyos, Sister Diana, ang lahat ng iyong ginagawa. Alam ng Panginoon yan. Wala tayong maitatago sa Diyos. Where can I go to escape? Where can I flee? If I go up to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I live at the eastern horizon or settle at the western limits, even there your hand will lead me. Alam ng Panginoon ang ating pinaroroonan. Kahit nasaan tayo mga kapatid, alam ng Diyos kung nasaan tayo. God knows where we are. God knows who we are. And God knows how we are. Alam ng Diyos. Para tayo mga nanay, Sister Edna. Kung ikaw ay may anak, o may kaibigan, pag tinanong mo ang kaibigan mo, kumusta ka na? Makikita mo sa anak mo, mararamdaman mo sa anak mo ang sagot niya, something is wrong. Ganun ang Diyos. Kaya hinahabol tayo mga kapatid ng Panginoon. He even paid an immeasurable price to get to know you. Grabe ang pagbabayad ng Diyos. Amen, Sister Maricel. Ang utang natin mga kapatid, konti lang. May utang tayo, malaki ang utang natin. Malaki ang utang natin as a person. Pero ang ibinayad ng Panginoon, Sister Cecil, ang ibinayad ng Diyos sa utang mo ay sobra-sobra, na wala nang hihigit pa. Bakit? Ang ibinigay ng Diyos Ama ay ang dugo at ang buhay ng kanyang nag-iisang bugtong na anak na Diyos, na walang iba kundi si Jesus. He even gave His own Son's life. That on the 11th hour, Sister Cecil, when Jesus Christ was shouting to His Father the very first time that God the Father and God the Son separated through eternity. For the first time in their history, doon lang sila nagkaroon ng enkwentro. That God the Father turned back and He doesn't want to look back to His own Son. Because Jesus Christ was on the cross. He was there on the cross and He was carrying the weight of the world, the sins of the world. And God the Father could not look into His own Son because of sin. Kinuha ng Diyos, anak, ang lahat ng masasama at dinala niya sa krus ng Kalbaryo. And Jesus Christ said, "It is finished." Natapos na. Sister Diana, natapos na, Sister Queen, ang mga bagay na hindi maganda sa iyong buhay. Kinuha ng iyan lahat ng Panginoon. Kaya mga kapatid, once you begin to have a right view of yourself, amen. Kaya, di ba may kanta tayo, Sister Arlene, Sister Marivic, meron tayong salita ng Diyos na, hindi mo ba alam, don't you know that you are the temple of God? Hindi mo ba alam na ikaw ay templo ng Diyos? Don't you know, you're a temple of the living God. May kanta tayong ganun eh. Na ang Diyos ay kasama mo. Ang Diyos ay nasa sayo. You have to begin to have a right view, a right picture of yourself. You can believe that you have something precious to share with others. Amen mga kapatid. Lagi mong tatandaan na ikaw ay may kakaibang, meron kang X-factor, Sister Queen. Anong X-factor mo? Ikaw ay gawa sa imahe, sa larawan at wangis ng Diyos.
Meron kang something to share with others. What is it? Yourself. Yourself. You are beautiful. You are handsome. You are the child of the Most High God. Amen, mga kapatid. You are a wonderful individual. Ikaw ay ginawa ng Diyos. Ikaw ay magandang ginawa ng Panginoon. Kaya dapat ganyan ang tingin natin sa ating mga sarili. God even pursued you. Binayaran ka ng Panginoon para makilala ka, makuha ka lang niya. Binili ka ng Panginoon. Kaya ang tawag sa ating Panginoon, Sister Eliza, meron tayong kanta niyan. At alam mo ito, My Redeemer lives. My Redeemer. Yung redeem, the root word of redeemer is redeem. Yung pagtubos, tinubos ka ng Panginoon, Sister Eliza. Binili ka ng Panginoon, Sister Maria. Binayaran ng Panginoon ang utang mo sa Cebuana Luwilier. Sister Edna, ikaw ba kung tayo nagsasanla, di ba? Minsan nagsasanla tayo, Sister Maria. Kailangan, Sister Edna, may tumubos. At pag hindi mo natubos, ano mangyayari sa ating isinanla? Masusubasta. Wala kang pantubos, Sister Edna. Wala kang pambayad sa pantubos sa Cebuana at sa Palawan Pawn Shop. May isang taong tumubos ng iyong mga utang. May isang tao na nagbayad ng iyong utang, ang Diyos yon, kapatid. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay. Binayaran ng Diyos ang iyong utang upang ikaw ay makasama niya sa langit, sa paraiso, at bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. We have to have that right view of ourselves because we are created in the image, in the likeness of our God. Amen, mga kapatid. At hinahabol tayo ng Panginoon. Kahit saan ka pumunta, alam ng Diyos kung nasaan ka. Hindi mo man masabi sa mga panalangin ang iyong mga pangangailangan, and every time you pray, every time you look unto God, sa pag-iyak mo pa lang, alam na ng Diyos ang nangyayari sa iyong buhay. Because the Bible says so, you have searched me. Sa airport, Sister Cynthia, tayo ay merong scanner. Nai-scan ng Diyos ang laman ng iyong puso. Sister Queen, alam ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. At sabi ng Bible, bago ka palang magsalita, God knows the content of your heart. God knows the content of your prayer request. Kaya mga kapatid, tatandaan mo ito, mahal na mahal ka ng Panginoon. You are an apple in God's eyes. At tandaan mo na hindi ka masama, hindi ka pangit, hindi ka bobo, hindi ka tanga. Ikaw ay maganda. Amen. Ikaw ay matalino. At lagi mo sasabihin sa sarili mo, I am the child of God. I am beautiful. I am created in the image and likeness of God. Ginawa ako ng Panginoon. God created me wonderfully and carefully. Amen, mga kapatid. God bless you, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito ng linggo sa Scotland. Sister Maria and Sister Eliza, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. At sa iyong asawa, Sister Eliza, sa mga kapatid natin na butcher sa Scotland, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan. At lagi ninyong tandaan ang ating aralin ngayong araw na ito na tayo ay mahal na mahal ng Panginoon. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, ng ating mga kasalanan, pinawi yan ng Panginoon. Inerase yan ng Panginoon, mga kapatid. This is a brand new year, a brand new day, mga kapatid. Halika kayo. Sabi ng Panginoon, halika kayong mga nabibigatan lupa. Come unto me. Sapagkat ang aking mga pamatok ay magaan lamang because my burden is light and my yoke is easy. I will give you rest. Amen, mga kapatid. Nag-iimbita ang Panginoon, Sister Edna, ng isang kapahingahan. Hindi kabigatan, kapahingahan, mga kapatid, sapagkat mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you, mga kapatid. And back to you, Sister Cynthia.